Hello mga day, mga sangkay, magluluto na naman po ako for today's video and for today's ulam yaw. Hipon at saka pusit ang aking lulutuin ngayon mga day, mga sangkay. Dahil nga may nag-request, syempre mahal ko, sana mahal. Dahil sinunod ko yung request niya, minsan lang naman to Kaya pinagbigyan ko, mahal ko naman mahal ang bigas. At yan, nagsimula na nga po akong hugasan ng hipon na yan at binabalatan ko nga po pala ito siya bago lutuin dahil kapag naluto na siya tapos dun ko palang babalatan habang kumakain parang hindi naman ako nabubusog. Balat lang ako ng balat tapos kain ng kain tapos hindi ko naman nararamdaman na nabubusog ako. Oo. Hanggang sa naubos na lang ang ulam at saka kanin hindi pa nabusog kaya yan ang ideya ko. Para kapag naluto na, ang ulo na lang sisip-sipin kasi masarap talaga kapag bandang ulo. Oo. Nandun kasi yung mga sauce kaya sayang kapag itapon ko kaya hindi ko binalatan sa bandang ulo. Yung katawan niya lang. Para agad subo yung katawan kapag naluto na. Magandang ideya yan habang hindi pa luto ay balatan lalo kung ang kakain ay tamad magbalat. Oo, kaya balatan na habang hindi pa naluluto. At ito naman pusit na sitsit ng sitsit nung nasa palengke ako. Tinatawag ako sitsit ng sitsit sabay sabing, "Psst, ganda, bilhin mo ako." Sa palengke lang pala ako maganda. Sarap ko to saan, charot. Nililinis ko na nga po pala yan siya dyan. Tinatanggal ko yung parang plastic sa likod niya. Oo, ganun dapat. Sana lahat yung mga plastic ay tinatanggal para hindi nakakasagabal. Oo, chares. Tapos, pati yung ngipin niya na nasa bunganga. May ngipin ba na wala sa bunganga? Charot. Basta yung nasa bunganga niya ng ngipin ay tinanggal ko din. Kasi yun ang sabi ng nanay ko. Oh, nanay ko yun kaya susundin ko. Agoy. At balak ko nga po yan dyan tanggalan ng balat kasi para hindi maging makunat masyado. Kasi alam niyo, yung balat niya, yun yung masyadong makunat mga day, mga sangkay. Kaso, aabutan ako nito ng siyam-siyam kapag ganyan ko nilimisan. At saka nagugutom na rin ako at yung kasama ko. Kaya ayan, hindi ko na tinapos kasi hindi na pinatapos. Nagugutom na daw kami. At saka didiretso lang naman yan sa tiyan namin Gigilingin yan doon sa loob pagkatapos ilalabas. Siyempre pag may loob, may labas. Charis. At saka syempre mas masarap pa rin ng makunat. Ito nga yung nalam kong makunat masarap. Charis. Hiniwa-hiwa ko nga po yung pusit niyan kasi mukhang malalaki naman. At saka para magmukhang madami. Charis. Naalala ko tuloy nung mga bata pa kami, nung bata pa ako, para mapagkasya sa amin yung pagkain, ihahati-hatiin namin yun para magkasya at para dumami sa mga paningin namin. Bawal lang lamangan sa amin doon dahil kapag may lumamang pagkatapos magreklamo ang isa, ikukutusan kaming lahat, lagot kaming lahat sa mga magulang namin. Kaya hindi mag-iingay na lang para walang mangyaring sa amin. Oo, kasi kapag kasalanan ng isa, kahit yung isa lang yung may kasalanan, damay pati yung walang kasalanan, lahat mapapagalitan, lahat mapapaluhod sa lumunggo, di kaya sa asen o so whatever na sa charot whatsoever. Kaya minsan, mag-aaway kami sa likod ng aming mga magulang. Mag-aaway kami nang walang boses. Oo, sabunutan yung isa, tapos iiyak nang walang tunog. Tapos, syempre, yung isa hindi magpapatalo. Syempre, gaganti din yun. Pero, nang walang tunog. Nang walang ingay, gaganti nang hindi mag-iingay. Pero, one time, nakita kami na nag-aaway ng kapatid ko. Nakita kami ng nanay ko. Naku, yung ginawa, itinali pareho yung buhok namin sa isa't isa. Kasi mahaba pa yung buhok namin dati. Itinali na yun sa kada buhok namin. Basta, itinali. Hanggang sa nakatulog at gumising sa umaga, nakatali pa rin yung aming mga buhok. Pero wag ka, matik, nagkabati na kami agad ng kapatid ko. Nagkabati kami ng walang man lang nagsabing sorry, oo, tinginan lang yun bati na kami. So, ito na nga po, ikinisa ko na yung hipon sa butter na may bawang at saka sibuyas. Hindi to garlic butter, hindi to butter garlic shrimp. Ano lang to, basta gisa-gisa. Dahil nga may sibuyas, kaya hindi lang siya garlic butter. Tapos, nilagyan ko lang siya ng oyster sauce at hindi ako gumamit ng tubig na pangsabaw. Ang ginamit ko ay syempre, Mountain Dew. Soft drinks, baby, soft drinks. Para manamis-namis siya, yun yung sikreto doon. Para hindi na maglagay ng sugar. At ito namang pusit ay gagawin kong adobo, pero igigisa ko muna siya. Same process kanina sa ginawa ko sa hipon. Iginisa ko sa garlic at saka sibuyas. Oo, sa butter ang ginamit kong panggisa para masaya. At saka ko ito binuburan ng paminta at binuhusan ng toyo, tapos kunting suka, pagkatapos 4 na siling green para sa aroma. Aroma na may kunting anghango. Kunti lang, hindi ko dadamihan kasi baka na magsisigaw yung alam mo na. At hinalo-halo ko na nga po yan at saka ayan na, nakakatakam na ang itsura, pati ang amoy sobrang sarap mga mari, mga day, mga sis, mga sangkay. Umaabot na sa kabilang barangay yung amoy nito. Charing. At oras na nga po mga sangkay para magsikain. Syempre hindi mawawala ang napakasarap na kanin.